In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, saan mang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw, siya dumating. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romanong Katoliko sa unang pagbasa sa Efeso at sa paggunita kay San Pablo II. San Juan Pablo Papa. Saint Paul. Ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapaalala sa atin tungkol sa kahalagahan ng pagiging laging handa sa pagdating ng Panginoon. Sa Lucas, ginamit ni Jesus ang talinghaga ng mga alipin na nag-aabang sa pagdating ng kanilang Panginoon mula sa kasalan. Ang mga alipin na patuloy na nagbabantay anuman ang oras, ng gabi o madaling araw, ay tinatawag na mapalad sapagkat ang kanilang kahandaan ay ginagantipalaan ng kanilang Panginoon na maghahanda at maglingkod sa kanila. Ang pagiging handa sa Ebanghelyo ay tumutukoy hindi lamang sa paghahanda para sa muling pagdating ni Kristo sa huling panahon, kundi pati na rin sa pang-araw-araw na paghahanda sa ating buhay, pananampalataya. Ang pagsindi ng ilawan ay isang simbolo ng pagiging matatag sa ating pananampalataya. At ang pagiging alerto ay nagpapakita ng ating masigasig na pagsunod sa mga aral ni Kristo. Sa unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, ipinapaalala sa atin ang ating pagkakaisa kay Kristo. Dati tayong hiwalay at malayo sa Diyos dahil sa kasalanan, ngunit ngayon tayo pinagbuklod sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Tinanggal niya ang mga hadlang na paghihiwalay sa atin upang tayo maging isang sambayanan ng Diyos. Dahil dito, tayo ay naging mga bahagi ng tahanan ng Diyos at tinawag upang mamuhay ng may kapayapaan at pagkakaisa. Ngayon, pinagdiriwang din natin ang paggunita kay San Juan Pablo II, isang halimbawa ng kahandaan at matatag na pananampalataya sa kanyang mga taon bilang Santo Papa. Nagsilbi siyang liwanag sa gitna ng mga pagsubok ng simbahan at lipunan. Tinawag niya ang bawat isa sa kabanalan at sa masigasig na paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Sa ating makabagong panahon, inihimok tayo na maging handa sa pamamagitan ng pagtugon sa mga hamon ng ating pananampalataya.
sa gitna ng mga pagbabago sa lipunan at sa mga pagsubok na ating pagkakaisa bilang mga mananampalataya, ay mahalagang ating pagiging handa ay nangangahulugang tayo ay may bukas na puso para sa Diyos, nag-aalab sa pananampalataya at handang maglingkod sa ating kapwa. Katulad ng mga tapat na alipin sa talinghaga, tayo ay tinatawagan na maging matatag sa ating pananampalataya at hindi magpatangay sa mga alon ng mga bagong sikta o maling katuruan. Naway makita sa atin ang ilaw ng ating mga ilawan bilang tanda ng ating pagiging handa, matatag at may malasakit sa simbahan at ating kapwa. Mapalad ang mga taong nanatiling matapat at handang sumunod kay Kristo, anuman ang dumating sa kanilang buhay. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na pinapayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.